First time ko mag-accept ng cake order na drawing yung design. Ayan. Hindi pa kasi ako sanay sa paggawa ng ganitong klaseng cake, kaya for the bakatang person. Dahil nga first time, syempre hindi ko pa alam kung kakayanin ko ba talaga mag-drawing dito sa cake. At sabi ko nga, kapag hindi ito kinaya, ay i-fondant ko na lang. O, di ba nakasanloob nag-accept kahit hindi pa marunong mag-drawing sa cake? Kasi syempre, di ba, challenge ko yung sarili ko. Siyempre, paano ko ba malalaman kung kaya ko ba o hindi? Di ba kung hindi natin susubukan? Kaya naman, inaral ko talaga kung paano ba mag-drawing dito sa cake. Tapos, ayan, gumamit lang ako ng mga flexible scraper para ma-flatten natin yung ating drawing at maganda siyang tingnan. So, dapat pag mag-drawing tayo sa ating cake, ay stable at magaan lang dapat yung ating kamay. Kasi kung hindi, ay ma-scrape mo yung nilagay mong icing. Yung kamay ko nga dito mga kananay cake, sobrang nanginginig na talaga. Hindi ko alam kung gutom lang ako nung time na yan or talagang kabado lang ako. Basta ganon. Nanginginig yung kamay ko dyan. Tapos paulit-ulit ako nang gawa hanggang sa makuha ko talaga yung itsura noong pinapagaya sa aking design. Kasi syempre diba, ayoko naman ma-expectation versus reality. Huwag yun na nga ho pansinin yung kamay ko dyan na puro food color na naman kasi may tatlong cake tayong ginawa dito. And ganyan talaga yung kamay ng pag-baker ka, puro food color. So matatanggal lang po yan kapag naibabad namin sa tubig. Like kunyari, nagugas kami ng plato o di kaya naglabayan. Doon lang yan matatanggal or lilinis ulit. Pero don't worry guys, malinis po yung kamay ko dyan. Nagugas naman po ako. Yun nga lang, hindi lang matanggal agad-agad yung stain ng food color. Matagal yan matanggal talaga. Kumahanga nga ako sa ibang mga cake artists na sobrang galing mag-drawing dito sa cake. Akala ko madali lang siya kung ganyan kasimple lang yung design. Pero hindi pala, napakahirap. Kaya pag mga ganitong klase yung design ay iba po yung rate niyan. Parang fondant din siya. Pero, syempre, dahil first time natin ay hindi ganun kataas yung ating singil dito. Tapos, ayan na yung final outcome niya. Mukha bang nabigyan ng hustisya. Pero at least kahit paano ay malapit-lapit naman siya doon sa kanyang pinaggayahan. Maraming nagpapagawa sa akin na drawing yung design ng cake. Kaya lang talagang dinedecline ko. Kasi nga po, doubt pa ako at hindi pa talaga ako marunong mag-drawing sa cake. So, ito lang talaga yung first time na in-accept ko. Kasi feeling ko talaga madali lang yung design pero hindi pala. So, yun, ako doon, medyo na-struggle talaga ako nung gusto. Kaya, sa susunod ay hindi na ako mag-accept muna ng drawing kasi pag-aaralan ko pa talaga siya kung ano yung mga technique kapag nag-drawing sa cake. Salamat kay Gina Lynn, aming kapitbahay, sa pag-recommend sa amin kay Miss Chel na umorder ng cake na to. At ito yung pangalawa nating order, 2/3 cake siya at ganyan nga ako mag-frosting ng 2/3 cake. Naka-stack na siya, then saka ko siya lalagyan ng kanyang final frosting. So as you can see, rainbow color ito dahil Candyland ang theme ng cake na to. And kapag ganyang maraming color, gumagamit po ako dyan ng piping bag, each color ng icing, para po pag in-scrape natin siya ay even po yung kalalabasan niya. Ito yung isa pa nating cake at ito po ay kasama doon sa 2-tiered cake. Isang tao lang po yung nag-order nito and ito po ay for christening cake na color pink. Ang ganda nga ng design ng cake na to. Nakyutan si madam. Tapos, ito na yung kanyang final look. O, diba? Ang cute. May kasama din siyang 12 pieces na cupcakes. Ang size ng ating cake ay 6 by 4 inches. Ang cupcake ay 2 ounces. At ang cake board na palaging tinatanong ay 12 by 12 inches. So, ito na ang final look ng ating 2/3 cake. Thank you so much Ma'am May Katipunan sa pag-order ng dalawang cake na to. Actually, last year pa ng mga cake to. Ngayon lang talaga nagka-time na i-edit yung mga cakes natin. Ito yung promo namin ngayon 2024. Malaking cake na siya. May kasama na siyang 12 pieces na cupcakes. Hey, it's me.